magandang gabi mga boss. Tumira na naman to si Kimo. Ano kaya tinitira nito si Kimo? Pareha sila ni Dig... Puta, puro mga ano to. Hindi ho normal ang mga pag-iisip nito, sa totoo lang. Oo. To si Kimo, si Sarah, si Baste. Anak, pakinggan nyo to si Kimo. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin, nagdadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. To, wala akong binabasa to. Utak niya ho ito. Eto na. Saan? Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Ewan ko sa'yo. Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Hindi kayo tao ng China. Tao kayo ni Digong. Ang China, pagsasabi mo dyan. Saan lumalapit na? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Puta, gaano katanga to, no? Tutulungan tayo ng binababoy na nga tayo ng China. Putang ina. Mapapamura ka rito kay Kimo. Utang ina talagang tao to. Mga boss. Ito ang pag itong si Sayad, pag napahintulot ng Diyos, itong mga ito, ang magiging laman ng Malacanang. Mga kakilakilabot na pag-iisip, no? Napakaganda po nung kanta kanina. Bayang ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to, hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Si Sara, tarantado, gago, araw-araw. Di ba agila ng Davao yan? Si Sayad. Kaya sabi nito, putang yan, tao to. Sakit sa ulo, no, mga warriors, no? Talagang masyadong maraming nainom na kapito. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig... Anong kasalanan ng Pilipinas at nagkaroon ng senador ng ganito? Lord, ano ba naman, Lord Jesus Christ, the only begotten Son? Siguro maraming ginagawa si Lord. Kaya nakalusot itong mga kampo na to. Ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yon. Kung sino yung parang... Tunay na Pilipino si Digong. Tunay na Pilipino si Digong. Tanga, di ba't patay yung mga Pilipino? Tapos ang mga yung mga inchik ang namunini dito. Ilapu-lapu na tumindig. Kalak. Putang ina, gaano katanga tong hayop na to. Napunta na kay Lapu-Lapu, putang ina. Ban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya sa nadala sa dahig. Tanga! Kaya nadala sa dahig yung maraming pinapatay. Crimes against humanity nga kaso. Putang ina naman to. Tumindig ba si Digong? Ibinigay na nga yung gusto ni Digong, ibigay na tayo sa China, gawin lang tayo probinsya. Ano nga, kahirap katipati ho itong bobo na ganito. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Putang ina, ginawang bayani si Digong. Ang putang ina to, ulul ano? Ulul to. Bayani yan. Dahil, alam mo, Kimo, iniiba mo yung usapan eh. Ang sabi mo,
Sasamahan mo si Digong sa dahig. Hindi yan ginagawa mong bayani yun. Gago. Tangin. Anong klase? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa bayani? May kasong crimes against humanity kung di ka gago. Ano ba to kainutil nitong taong to? Maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang. Tangin na, lola niya pa si Gabriela Silang. Kukumpara raw si Digong doon sa mga bayani. Gaano, anak ang puta, kaulol to. Kila Jose Rizal, ang nakalaban. Putang ina, pati kay Rizal, kinumpara na si Digong. Malalaho ano nito mga friend, hindi ho ito normal. Ano kaya tinitira nito? Dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, Tanga! Kaya nga binigayan doon dahil pinagpapatay yung mga tao rito, yung Pilipino, gago. ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, Wala kang kapangyarihan dito para kasuhan niya mga yan. Kaya doon sa... Ano, nakatanga nito, no? yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Tandaan mo rin yung mga pinagpapatay niya, kaya nasa dahig yung gago dahil sa dami na pinapatay ng mga Pilipino. Ina mo. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. Gago! Hindi ka magpapasakop sa dayuhan. Ipinasok na nga tayo ng inchik dito. Pinagbobomba na yung mga Pilipino, mga isda, ulul. Ay putang ina to, wala to. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. O di, pumunta ka sa dahig, tanga, sunduin mo ron. Uuwi ba yung Tatay Digong mo kung daldal ka lang ng daldal dyan? Gunggong. Gunggong talaga, no? Bring him home! Eto pa isa, oh. Talagang wala, malalim mo ano to. Hindi ho to normal. Hindi. Ito pa, sige mo. At dumating po yung panahon na nangyari na ng atin pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, Natatawa rin siya sa sinasabi niya eh. Dumating na. Ang atin hong Pangulo ay si Baste. Tignan mo na yung mukha ni Baste, oh. Oh. Yung mukha ni Baste, oh. Puta, hindi niya rin maisip ko ano pinagsasabi siguro ni Baste. Putang ina to, nasobrahan yata ng ganun to, ah. Kaya pinagsasabi to. Mukha ni Baste, oh. Nguya ng nguya ang putang ina, oh. ang tagal ko pong dinasal nito. Nakalam putang ina. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Ulul! Nguya na nguya si Baste. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Nguya na nguya, oh. Duterte! Duterte! Sabi ni Baste, putang ina to, si Raul talaga to. Ay, nako, Kimo. Ito pa isang bangago. Wala bang magagawa ang DILG rito? Mayor lang to eh. Tsaka doon sa Respicio, Vice Mayor. Hindi ba sakop ng Department of Interior Local Government yan? Winawalang niya yung Pangulo. Wala kang magawa, John Vic. Kung winawalang niya yung Pangulo, sakop mo to eh. Parang winawalang niya ka rin itong mga to. Wala kang kwenta para sa kanila na Department of Interior and Local Government. Department of Interior and Local Government. Sakop mo to eh. Diba? Sakop mo pa rin yung mga kapulisan. Kaya nga bawal ang nagbigay ka pa ng karpyo. Inutusan mo yung mga kapulisan. Huli lahat yung mga nakahubad, mga lumalabas ng bahay, lahat-lahat. May kapangyarihan ka eh. Di ba, John Vic? DILG, John Vic. Wala ka bang kapangyarihan na ipatawag ito? Sakop mo to. Mga mayor ng lokal.
pwede mong sabihin sa harap na ito, ano pinagsasabi mo sa presidente? Ano yung sinasabi mo? Dapat may ganun eh. Yung mga napagbawalan mong nakahubad, ayos, palakpak. Nagkabigay ka ng karpyo, palakpak. Bawal ang tambay sa umiinom sa labas, palakpak. Eto, mas masahol to. Yung itsura nito, gaganong-ganon. Itsura, galit na galit ang puta. Puro tato, hanggang dito, sagot. Wala na. Nababoy na nung panahon nito, ang Pilipinas, hanggang ngayon, binababoy pa. Ito yung itsura mo ka, 2016, si former President, si Rudy Duterte, yung tatay ko. Tatay mo. Nguya. Sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Ano pala tama? Dalawa lang. Ano? Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Ano? Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Gago. Simple lang nga yung plataforma ng tatay mo, palpak pa, bobo. Drugs and corruption. Anong nangyari? Ang advisor niya, political advisor niya, drug lord, si Michael Yang. Binaunin niyo sa utang dahil sa korupsyon, katakot-takot na korupsyon. Aminado naman yung tatay mo na nagnakaw siya. Marami din akong nanakaw. Pero naubos na. Dalawa lang yung plataforma ng tatay mo, palpak pa. Puta na mga to. DILG, John Vic Rimulya, wala kang magagawa dito. Ulo, sabi niya, may sinabi pa to eh. Ulo ni Marcos, ni BBM, may sinabi siyang pagbabanta eh. Dapat ito pinatatawag eh. Hindi mo ba kayang ipatawag to? Bilang DILG secretary? Under mo to eh. Yung mga general nga, nauutusan mo, eto pa. Pwede mo alisan ng police power tong gagon to eh, kung gustuhin mo eh. Dahil, bangag na bangag kung magtsitsura, tingnan mo, ayan ayan bangag na bangag, itsura, di ba? Noong 2016, si former President, si Rudy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the Puta, itsura mo ka, Tsaka yung malala rin, yung Vice Mayor ng Reyna Mercedes. Parang ganito rin sila. Mga may katok, no? Wala magawa dito, John Vic. Ano yan? Sana nga, si Senador Trillanes na ang pumalit sa'yo. Dahil yun ang kumakalat eh. Diba? Sana. Wala eh. Ito yung gago. eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Barbilat, sinaniba na naman ng 10 ka espiritu sa pagka-berdugo, 20 na espiritu sa pagka-barbaro. Proud na proud i-broadcast ang pinagsasabi niyang pagiging criminal-minded niya. Hindi tayo bata para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tama? Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng gusto niya daw ang ulo ni Bongbong Marcos. Kailangan pa ba i-discuss yan? Sabihin na naman ng DDS, joke na naman. Bagong vlogger ho ito yata. Pero may 45,000 likes Magaling eh. Parang kaboses ni Miriam Defensor Hindi po tanga ang Pilipino, naintindihan namin ang gusto mo. Gusto mo ng ulo ni Marcos? Bakit hindi mo puntahan sa Malacanang? Kung talagang matapang kayo ng mga Duterte,
Noon yung pananakot nyo sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Simula sa tatay mo, simula kay papunta kay Sara, ngayon, nagpunta na sa'yo. Nananalaytay talaga sa dugo nyo ang pagiging utak kriminal. Tama siya sabi niya, oh. Parang Miriam Defensor, oh. Ito bang sinasabi nyong good governance? May good governance ba na gusto ang ulo ng isang presidente? Kala mo naman yung hinihingi mo, ulo lang ng manok. Uro ng ulo ng baboy. Ang tangang DDS, hindi... Pasensya ka na, Ading. Sino ba ito? Team Tarpi. Oo. Oo, pasensya ka na eh. Talagang, ewan ko nangyayari sa Pilipinas na ito, mga pre. Mag-gets ang sinasabi mo, panigurado. Pero yung mga matitinong Pilipino, alam na alam namin kung ano ang gusto nyo. Hindi nyo mapababa ang Pangulo sa people power nyo nakakarampot, sa destabilization nyo na kung ano-ano nang ginagawa nyong kapit nyo san. Ngayon naman nagmamanifest na lang kayo ng ulo ng presidente. Hanggang ganyan na lang kayo. Hindi nyo kasi kayang pabagsakin ng Pangulo, kaya you want him dead na lang. Gusto niya na lang talaga siyang mategi. Yun na lang talaga yung chance na makabalik kayo sa posisyon. Pero malabong mangyari yan. Alam mo bakit? Kasi si PBBM protected yan by God. Protektado ng Panginoon yan. At alam naming lahat na ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para magkagulo-gulo itong bansa natin, para makita ang totoong kulay nyo ng mga Duterte. Help start your lifestyle change. Ito yung speech ni Sayad. Wala ako siyang binabasa dito. Sabi, BP Sara, Taylor Swift, Motivations. BP Sara, Taylor Swift, Motivational Speech. Anak ng putang bigat, Ayan, Ayan siya. Pakinggan natin, Ang sabi na itong baliw na to. Maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Hindi pwedeng ganun. Gusto ko manood. Ganun na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti, magkakaroon ako ng trabaho, magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako Ganyan siya. Wala ko siya binabasa. Ito ang laman ng utak niya. doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako. 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin? Yung pambili natin ng outfit natin sa trabaho, sa negosyo. At hindi lang yan. Itong Taylor Swift na ito yung pinuntahan itong gaga na to nung bumabagyo Oo. Sabi na malas na itong bagyo na ito bakit sumabay-sabay doon sa pagpunta niya, naka-schedule nga siya pumunta Hindi pwedeng ipospon yung pagpunta niya kay Taylor Swift. Gaano kahayop tong mga senador naman. Hayaan mo na si Kimo. Pero yung mga senador na talagang nasa hustong pag-iisip naman. Ito ba ang hindi nyo i-convict? Tsura na to? Supreme Court. Maawa kayo sa Pilipinas at ang putang ina. Kakumbik-kumbik naman ito. Lahat naman na ebidensyang ilalatag dito bukas.
malinaw pa sa sikat ng araw na talagang totoo. Tsaka yung Merry Grace Piatos, Merry Grace Piatos ka ng Merry Grace Piatos. Bakit? Merry Grace Piatos lang ba peke doon? Para hindi na kayo mahirapan. Ang ipatawag ninyo, si Shell Jokno at saka si Marian Rivera kasi ginawa rin nila na recipient ng ng confidential fund si Marian Rivera at si Shell Jokno. Meron eh. Oh. Hayaan mo na yung Merry Grace Piatos. Hindi lang yung kagustuhan natin na iPhone, kagustuhan natin na magbiyahe, mamasyal, manood ng concert. Meron tayong kultura dito sa Pilipinas na kapag tayo ay nakapagtapos, kapag tayo ay nakapagtrabaho, somehow, pinaparamdam sa atin na kailangan natin tumulong sa mga magulang natin. Kailangan natin tumulong sa mga kapatid natin na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin tumulong sa pamilya. Yaan ang kahalagahan ng edukasyon. Ano to? Graduation yata ng high school to? Oo. Naimbitihan na naman siya para magsabog ng kabubuhan. At ng pagkakaintindi kung paano magnegosyo. Pag-aaral, punta kay Taylor Swift, natapos sa negosyo. Oo. Maski naman, basta swerte ka sa negosyo, maski naman hindi ka masyadong nakapag-aral, di ba? Kagaya nito, kalahin mo maging naging vice president, naging mayor to, ganito klase utak. Si Kimo. O kalahin ba maging senador yan? O, ay naku. Taki mo, ideklara ni Kimo ito na pagkatapos ni Sara, ito raw magiging presidente. Si Kambing. Unang bahay ako sa buna. Makikihalo-hilo sana ako, pero ako sa buna. Unang bahay ako sa buna. Makikihalo. Tangina. Putang ina, mahiya naman kayo, putang ina. Ay nako. His Excellency, pag hindi ito natapos, Diyos ko, itong pamilya nito, ang daming pwedeng gawin dito, talagang i-raid na lahat, pati salin nito. Diyos ko. Yung Kibuloy, maraming alam yun sa lahat. Alam nun kung ano talaga istorya nito. Yung kingdom niya, wala yun. O wala yun. Talagang yun. Yun, dun tinambak ang kayamanan ni Duterte. Pitikin lang ho natin to, ha. Nakakalulang yaman ni Kibulog, ha. Takot? Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 147 ng Asset Preservation Order sa mga ari-arian ni KOJC founder Apollo Kibuloy habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng mga kaso laban sa kanya. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Matigas ako sa pangangaral ng time. God is to will. Siya na ang nag-decide kung magkano bibigyan mo. Time, 10%. Kung bumingi ako ng aeroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter ng mga na, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng Kinam, bibigyan ninyo ako. Hingi ako ng
13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. Naniniwala kaya si Pastor Apollo Kibuloy sa sarili niyang kasinungalingan? Bakit? Di ba, sinabi niya na may revelasyon daw ang Ama sa kanya. Yung pagtakbo bilang senador habang nakukulong. Di ba? Totoo, tumakbo talaga siya kahit nakakulong siya. Ngunit malinaw ang resulta. Natalo. Yun yung kayamanan ni Kibuloy, hindi ho ako naniniwala talaga dyan. Nagaling ho yan sa abuloy. Hindi ho, hindi ho. Hindi po. Yan ho, talagang pera pa yan na ninakaw sa kaban ng bayan. Ginamit lang yan. Bakit? Sa libog ni Kibuloy, bakit hindi siya nag-asawa? Ha? Bawal. Hindi siya pwede. Bahala kang pumatong dyan, maski sino, pero hindi ka pwede mag-anak. Walang anak eh. Oh. Maliban na kung baog nga itong hayop na to. Oh. Kaya nga nung nadakip yung gago, antimano, ilang araw lang, si Duterte na ang administrador ng lahat ng ari-arian ni Kibulog. Ewan ko kung paano nga ito hanggang ngayon. Basta naka-freeze lang siya. Freeze ng freeze. Hindi naman, wala namang aksyon. Basta naka-freeze. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari kung ibibigay siya doon sa Amerika, doon sa mga kaso niya. May request na yung Amerika, wala pa rin. Di ba? Malambot. Ha? Hindi naman sinisintensya itong gagong to, kung guilty or not guilty. Basta nakadula siya nakakulong. Meron siyang kaso, kumbaga may probable cause. Pero wala pang pinal na sintensya yung gago sa mga kasong nakasampa sa kanya. Oh. Ayaw naman ibigay do sa may request na yung Amerika, di ba? Oh, wala, ayaw bigay. Si Bato naman, patuloy ang sweldo ng putangin ng gago, hindi na pumapasok. Ha? Tapos si Ping Lacson naman, wala mo sabihin ni Ping Lacson na kailangan dumaan muna raw dito sa korte yung warrant of arrest ng ICC. Kailangan pa raw dumaan dito sa local court. Puta, bakit? Si Digo nga, hindi dumaan sa local court pagkatapos yung mga senador na yan. Dapat parehas lang. Basta nandyan yung warrant of arrest ng ICC. Interpol na huhuli niya sa mga yan. Ba't kailangan pa dumaan sa local court? Ibig sabihin, si Lacson, ibig sabihin, mas makapangyarihan yung senador sa presidente. Oh. Magkulab na tayo mga friend. Bukas, tingnan natin kung anong mangyayari, no? Dito sa hearing ng Kongreso dito kay Sayad, no? Pwedeng hindi na maglabas ng TRO itong Supreme Court. Pwede. Pero yun nga, bahala na kayo dyan. Sobra na, pwedeng ganun na nasa isip nila, no? Kasi, sobra na kaming ipit na ipit Masyado na, Saras Court na tawag sa amin, Duterte's Court. Masyadong obvious kung sasaluhin na naman kita. Sinalo na kita noon Pwedeng ganun pwedeng ganun na mangyari. Pwede lang pero ako, sana nga, ganun na nga mangyari. Baka ang ibigay na lang dito, nitong Supreme Court, bahala na kayo dyan, di na kayo may nakikialam. Pwedeng ganun. Anyway, numbers game naman yan Tsak naman na maa-acquit yan dahil nandiyan dyan may mga senador ni Sara Duterte. Di-acquit nyo na lang. Wala naman silang magagawa. Kung sinabi ng mga tulonggis na judges na acquitted yan remember, siyam lang nagago na senador ang kailangan. Acquitted na si Sayad. Ba't mo kami binubulabog na paano, di ba? Ganun yan. Tsaka magulo na yan. Siguradong kailangan ng gumalaw. Ang may-ari nitong Pilipinas, ang taong bayan. Inuulit ko, lahat yan, magmula sa janitor dyan ng gobyerno hanggang sa presidente. Pasweldo lang yan ng mga, lahat yan public servant di ba?
Pasweldo ho yan ng tax ng bayan. Oh, mag-collab na tayo. Shout out ka lahat ni Baya. Mary Lebron, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless ka lahat niya. Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Librado. Blessed Sunday morning, Karoks and all warriors. Ano ba yan? Aimi baba, baste, bastos, tutae. Aba, sabi nga ni Kapersi, nakipamahay lang itong mga ito, pati bahay, ninakaw pa. PI kayong lahat po mga leching hinduropot, isama na natin yung mga zombies ni Duterte, na Duterte ang sinisigaw. MCL, shoutout sa Rox. Sabi nga ni Kapersi, divine intervention. Itong baste, Robin at buong kampon, nagsama-sama, mga buwang, pinaglalaruan ang taong bayan. Totoo. Eddie Luna, shout out. Hi, hello Karox, magandang gabi sa iyo dyan. Karox, si Sayad, parang hindi maintindihan ang mga sinasabi, parang nawawala sa direksyon ang mga sinasabi. Palagay mo Karox, hindi kaya siya ang nagpupulburon? Malamang! O nagdodroga. Mababaw na ang mga sinasabi sa publiko pero wala sa direksyon. Walang katorya-torya ang sinasabi pag nakaharap sa publiko. May tama nga yata ang utak ang babaeng yan. Mga Pilipino na botante, mag-isip-isip sana kayo. Huwag kayong sayangin ang boto ninyo sa 2028. Kawawa kayo, pati mga anak nyo at apo. Baka masabi ng ibang bansa na Pilipino din ang nagkukusa na mapunta sa impyerno. Mag-isip-isip kayo habang may panahon at oras pa kayo. Salamat sa iyo, Karox. Mabuhay ka. Mabuhay, Eddie Luna. Basta yan nga, sinasabi ko, friend Eddie, pag yan nakatakbo, inutil itong gobyerno na to. Wala nang iba. Yun na yun. Sa dami ng kaso, ano ibig sabihin niya, absuelto? Wala namang immunity from suit yan. Kung hindi kaya sa impeachment, isampahan ng criminal case yan. Ano ba? Ana Pelgo, shoutout. Good evening sa'yo, Karox. Yabang ni Baste, pampatikos kay BBM. Kala mo kung sinong malinis, siya nga yung mukhang adik. Talagang adik. Tsura lang Maski yung pulong, mukha rin Eddie Luna, Karox, palagay ko, common sense lang sana. Alam na ang kahihinatnan bakit kailangan pa na pitong abogado ang maghain ng TRO. Noong kahit dalawa lang abogado, pag sinabi ng SC na hindi sila mag-issue ng TRO, bakit kailangan pa isang grupo ng abogado? Talagang kinukuyog nila ang Supreme Court para makakuha nila ang gusto nila. Palatandaan na nagpapanik na ang mga demonyo. Salamat ulit, Karox, sabi niya. Rene Leona, shout out. Tama ka po, tatay. Lahat na sinasabi, watching from Bahrain. Welcome to the club. Eddie Luna ulit Karox, sila ang drug lord sa Davao. Maliwanag na yan noon sa sinabi ni Senator Trillanes noong sa Senado pa siya. Putangin ng mga bunganga ni Sayad. Mabaho pa sa bulok na daga. Kita mo kung magmura, walang pakundangan, naturingan na public servant. Yan ang demonyo nagtatago sa katawan ng tao. Totoo to, Eddie Luna. Sana parusahan sila ng Diyos. May araw ding kayo. Puro Diyos pa sinasabi, mga putang. Susan de la Cruz, shout out. Good evening, Karox, at sa mga ka-warriors. Good evening. Eddie Luna ulit Karox, yung matandang Rodrigo Duterte yan ang hari ng mambubudol. Matapang kunwari magsalita pero duwag yan. Sa kanya nagmana ang mga anak niya. Kunwari matapang pero pag kinasaan atras, daming dahilan. Totoo yan, Eddie Luna. Hindi nga pumapalya yung ang ilog
pag maingay, mababaw. Kagaya yung mga hindot na yan, puro mga ngak. Kasahan mo naman, wala. Diba? Puro daldal lang. Bakit? Marami silang pera pambayad sa mga mamamatay tao eh. Oo. Napagsama-sama nga nila yung kapulisan, mga MPA, lahat sila, dito na kayo, bigyan ko kayo trabaho. Killer ang ibigay na trabaho sa kanila eh. Sabi ni Motabato yan. Diba? Di Luna, Karoks, parang hindi nawawala sa isip ko. Napalagay ko, medyo malapit ng maluto sa Comelec ang isa pang putahe para kay Baste. Kay Baste, Rox na English palang pangalang Baste, bastard. Salamat ka, Rox. Eduardo Ventura, shout out ha. Asawa ko di makatulog hanggang di matapos ang programa nyo. Good luck sa inyo po, sir. Shout out asawa ko. Eduardo Ventura from Pangasinan. BBM supporters po kami. Okay. Taga Pangasinan pala to. Pilimon Gonzalez, shout out. Baka nagtampo si Amy dahil di naimbita nung araw ng Davao. Nandun lahat ang mga DDS. Nag-away pa si Buangson at si Tupacio. Yun nga, para ma-abnormal putang takin mo yan, putang inang yan. Yan ang mga pupwesto sa Malacanang kung anak na ang buoda. Retiring soon, shout out. Boss, siguro bakit ayaw magpakita sa publiko to si PBBM? Madalas at baka may balak mag-assassinate sa kanya. Base sa intelligence niya ay pinayuhan mag-ingat. Yan siguro ang dahilan kaya mga DDS ay gusto na siyang makita sa public. Ano ba sa palagay nyo? Hindi, nagpakita na siya eh. Nagpakita na kanina, retiring soon. Jigs Kapukaw, shoutout. Sir, mukhang nahilo ka ah. Baka AI naman yan. Puso kasi yan. Hindi natin alam. Kung hilo, di hilo. Kung AI, di AI, di ba? Shelly Jaser, shout out. Oy, anong nangyari kay Amy Carox? Siguro tumubog ito sa nag-ice na tubig at natauhan na. Totoo ba yan, Sir Amy? Natauhan ka na ba? Hindi ko nakikita kasama na eh, di ba? Baka, hindi natin alam ha, baka talagang pati yung mga anak niya, mahiya ka naman, mami. Tanpe, gagagawa mo. Ano ba? Baka ginanon na yan eh, diniretso na yan eh, dahil sobrang katangahan na eh, sobrang baliw na eh. Baka nakarating na rin kay Melda. Di ba? Tapos sinasamba mo yan, Duterte lang. Sabi siguro ni Melda, putang ina mo ka. Sabi siguro, baka napamura na si Melda eh. Baliw. Parang kang baliw, sabi siguro. Kapatid mo, ginagago mo, hype ka, baka pinura-mura ni Melda eh. No? Sana nga, ganun, no? Pero hindi rin nagmumura si Imelda kasi. Ang tagal ko, wala, maski sino dyan sa mga yan, mga Marcoses, wala kang marinig na nagmura. 20 taon yan, ha? Wala. Walang ganyang kabastos, kagaya nila Duterte, walang ganyan. At hindi ganyan kasama ang Marcos. Yung Duterte, hindi ganyan kasama. Kita mo na mga itsura nila, oh. Yung mga anak ni Bongbong, puro mukhang disiplinado, di ba? Kagaya itong mga anak ni Duterte, nagkalat. Puta na, mga mukhang adik talaga eh. Si Kitty ba nga, kung ano-anong ginagawa, puta na, si Sayad, lahat puro mga sira sa ulo eh. Kawawa nga yung Pilipinas, yung 6 na taon nito si Digong, anak ng putang ina. Pero magaling kay Digong. Mahusay magtapal ng mga general, lahat ng pwede niyang tapalan na pwedeng bumangga sa kanya, sinasampal niya na agad ng kwarta. Yung kaibigan niya. Ano nangyari kay Harry Roque, kay Panelo? Ayan, mga itsura. Shelly Jaser. Sus Baste, tumigil ka nga. Alam mo ang katotohanan kung anong pinagagawa ng ama niyo sa Pilipinas. Totoo. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Palabas lang po ni Haba na Babayan. May pagkahunyango kasi. Madaling magpalit ng kulay. Pwede, David. Limbrado Ludovico. Hoy, Sara Sayad. Saan ka kumuha ng kapal ng muka? Hayop ka? Wala pang
ipinapaliwanag sa salaping ninakaw yung 125 million na nilaspag mo 11 days, puro ka kalintikan, PI ka. Tonic, shout out. Tonic Walk. Karox, hindi kaya AI lang yan kay Aimee? Natin alam. Parang hindi eh. Librado Ludovico ito. Magandang balita, Karox. Si Rimulya ng DILG papalan Sentry. Sana matuloy na yan, Librado. Wow. Eh di todas na nga mga pasaway. Sana totoo itong galing sa isang wonder vlogger. Sana nga. Maraming balita na yan eh. Wala, ito si Rimulya. Puro papogi rin yata ito eh. Hanggang ngayon, hindi naman mahuli-huli si Bantag. Ay, naku. Reynaldo Gonzales. Oh. Grabe ba talaga nangyayari Duterte? Biro nato si Rox. Palakpakan pa. Mga kupal kay Baste. Kahit kasamaan ang lalabas gagawin. At pag naagaw kapangyarihan, ano na, BBM. Baka si Baste ang katapat mo, Bastiting mo alang tatay. Pag di ka kumilos, kikiluhin ka ng buhay. Sa totoo lang. Totoo yan, Reynaldo Gonzales. Yung sabi ko eh. Mata mo lang ang walang latay. Ted, shout out. Manang Aimee, baka naalimpungatan ka. Baka naalimpungatan ka lamang. Aba, gising Manang. Kakabigla ka naman. DDS ka. Biglang kalaban ng matalik mong kaibigan na si Sara Piatos. Pero sino ang tatanggap sa'yo? Bumalimbing ka ngayon. Babalimbing ka na naman. Sus, Mariosep. Baka hindi na. Baka hindi na tatakbo. Chupista Bunao. Tsaka Aimee, matanda ka na rin eh. Si Tenta ka na yata eh. O, diba? Gumawa ka na ng matino. Kaya sumama sa impyerno, para ka naman si Grace Chingsay. Chupista Bunao. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Eh, kasi naman, ang daming di naniniwala sa kanya. Unang-una, si Panelo, si Tupacio, si Harry Roque, at ang mga vloggers. Kaya, ganyan na lang ngayon si ating Aimee. Ay nako, mahirap pa rin magtiwala kay Manang Aimee. Ha? Chupista po na ulit oh. Hala, ano tayo? Kayo lang ha, BBBM. Ayusin mo na ang problema sa mga Duterte. Pag di mo naayos yan, pag hindi mo naayos ito, daig pa natin ang mga ginyera sa Amerika. Totoo yan, Chupista. Chupista ulit oh. Pasensya na po kuya, naninira po pala naniniwala si Panelo, Arong Tupacio, mga vlogger ni Inday. Maril Pabianak, shout out. Happy Monday po tayo sa mga ka-warriors. Di pa po nangyayari mga plano ni Baste for the national position. Nakakasakit na ng ulo sa posibleng sakit ng ulo at gulo hatid ng pamumuno nila. Lord save the Philippines sa kuko ng mga sakim sa kapangyarihan. Totoo yan, nak. Ha? Shout out, Prince Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Polinar, shout out sa inyo, mga friend, ha? Mukhang busy si Prince Shervin, si Tia Deli. Wala siyang comment, eh. Minsan busy talaga yan, eh. Basta shout out sa inyo, mga bossing, ha? 3JCO po. Sir Rox, wala na akong masabing words para i-describe itong si Duterte. Mga Duterte, grabe na. Grabe sa dilang grabe. Na talagang itong magkakapatid na Sara Pulong Baste. Diretsahan na sinasabi ni Baste na kailangan nila ang ulo ni BBM. Kung makaasta, astang kriminal, astang sindikato. Totoo, akala nila mga mortal sila na forever silang malakas. Buhay, makapangyarihan, kahit hindi sila maniwala sa Diyos. Naniniwala naman, parati naman siya sabi nilang Diyos ang gumawa sa kanila. Ang Diyos ang kikilos para hindi sila magtagumpay sa kanilang mga maitim na balak. Hindi ba maitim ang balak nila kay BBM? Hindi ba maitim ang kanilang balak agawin ng Malacanang kay BBM? Ang yayabang nitong mga Duterte, kapag si Lord ang kumilos, wala silang magagawa. Pero kung minsan, 3JCO, nandiyan yung sinasabi. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Pag ayaw gumalaw tong ano magagawa? Pwede na, kagaya yan, DILG, sakop mo yan, itong mayor nito, nadakdak ng dakdak na parang bangag, pwede mong ipatawag yan, may kapangyarihan ka. Ha? Oh. 3J Siopo, para ano yung kapangyarihan mo? Sayang ang tato. 3J Siopo. Ito pang isang DDS, si Harry Roque, na super yabang din. Hindi daw siya maaaring huliin sa Australia dahil may asylum request daw siya sa Australia at baka si John Vic pa daw ang ipakulong niya. Yan sana itatapi ko, friend Ay talagang itong mga DDS walang katakot-takot sa Diyos dahil sa mga hindi sila naniniwala sa Diyos. Kahit hindi sila naniniwala sa Diyos, merong Diyos na buhay at nakikita ang kanilang mga ginagawa. May hangganan lang ang kanilang pagmamalabis dahil ang Diyos ay di natutulog. Kaya dapat talaga tayong magdasal ng taimtim mga ka-warriors dahil sa kampon ng kasamaan ay naglipa na sa Pilipinas. Totoo yan. 3J Shop ulit to. Xerox, wala na akong tiwala dyan kay Amy. Naku, drama lang yan. May agenda ang bruha. Si Amy, magbabago ng ganun-ganun lang. Oy, kayong mga DDS lang ang nagbubulahan. At kagat na kagat naman nyo talaga ang drama ni Amy. Tayong mga matitinuang isip, ala natin ang galawan ng DDS. Don't ask, okay? Don't ask. Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, shout out Amy Bingson. 3J Show po. Isa na lang, Sir Rox. Alam kong pagod ka na sa kababasa. Pero itong si Sentry, na ba talaga ang DILG? Sana nga, lalong hindi mo na makikita si Bato. Lalo nang manggagalaiti sa galit itong Bato. Nemesis niya si Sentry. Sana nga. Isa yan sa pinakamagandang gagawin ni PBBM kung sakaling si Sentry. Ipapalit niya dyan kay John Vic. Ay, nako. TJ Show ulit to. Ay, teka pala, Xerox. Hindi ko mapapalampas kasi ito si Kimo. Hanggang kailan ba tayo magtitiis sa kanya? Yan, topic ko yung puta yung gago yan Matagal pa, hanggang 2028 pa. Baka minamalas-malas pa. Yan daw ang tatakbong Vice President ni Sayad. Utang inang yan. Ay, umariba na naman, Duterte hanggang 2034. Duterte lang daw ang kailangan ng Pilipinas. Naku, gusto ko sanang lagyan ng siling labuyo ang bibig nito. Ang totoo talagang kailangan ng Pinas, ang mga Duterte, na lumayas na ng Pinas. Kailangan ng Pinas na mawala na ang mga Duterte dahil sila ang salot sa bansa. Sige na nga, di ko napahabain ito. At baka mapagod ka lang, Xerox. Kagigil lang talaga itong si Kimo na to. Sino nga ba hindi nang gigigil sa walang yan? Shout out, Christian Cheng. Ay, nako mga friend. Mission accomplished. Hanggang bukas pumuli, mga boss. God bless. Maganda ang palabas bukas na pinamagatang impeachment ni Sayad. Good night. God bless.